Magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan, saan man po kayong panig ng mundo. Welcome na naman po dito sa ating Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Ako pa rin ang inyong kaibigan, ako po si Bobby Bernardino. Pag-usapan lang po natin tungkol itong parang desperate move ng ilan pong mga kongresista na bumabanat po sa pamilya Duterte, partikular kay BP Sara at si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Itong bumabanat ngayon na may bagong issue na lumabas ng kanyang pahayag kahapon, isa ito sa mga identified na tagapagtanggol ng salukuyang administrasyon dahil taga-norte ito at kung ano-anong akusasyon ang kanyang ibinabato sa pamilya Duterte. Ayan pinick up ng mga mainstream media yung kanyang sinabi. Siguro may palaman itong press release ni Congressman mga kaibigan. Itong si Paolo Ortega, yung Deputy Majority Leader ng Kongreso na taga La Union, mga kaibigan, na ito sa mga dynasty diyan sa Norte. Nagpapalit-palitan siya ng kanyang tatay, ng kanyang lolo, mga uncle. Nagpapalit-palitan sila diyan sa La Union. Sabi niya kasi, mga kaibigan, na hindi ko nagustuhan at syempre hindi rin nagustuhan ng marami nating kaibigan na nagmamahal sa pamilya Duterte dahil sa kanyang pahayag ginugulo umano dating Pangulong Duterte ang 2025 national budget. Kung naman natin na binurulgar kamakailan ng dating Pangulo ni FPRRD tungkol sa umano'y mga blangko. Diyan po naman sa BICAM report, kaugnay ng General Appropriations Bill na budget po ng ating bansa ngayong taong 2025. At sinabi nitong si Majority Leader o Deputy Majority Leader Paul Ortega na ginugulo ng dating Pangulo ang 2025 national budget dahil, yung akusasyon nyo, note mga kaibigan, dahil babalik daw ang 2 billion pesos na pundo ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kung ma-invalidate ito. Kita niyo naman, kung magbitaw sila ng akusasyon ay ganun-ganun na lang, samantalang nung si Pangulong Duterte pag nakaupo, kulang na lang himod tumbong ang tawag sa mga ito. Dahil sila po ang mga malinaw na political butterflies, mga kaibigan. Kung sino yung nasa power, lumilipad yan, lipat-lipat. Oh, palipat-lipat, walang loyalty sa kanilang partido, mga kaibigan. Kaya tignan nyo naman kung paano magtanggol ito at kung paano magbitaw ng akusasyon, mga kaibigan. Ayon pa rin kay Ortega, kinokondena niya ang pagpapakalat umano ng dating Pangulo ng maling impormasyon, mayroong blank appropriations sa 2025 budget. Nung nagpapakalat ng fake news, meron nga siyang ebidensya. Doon yung mga dokumento na nilagdaan ng mga senador at mga congressman na member ng Bicameral Conference Committee. Doon, pero pinirmahan ng mga matatalinong mababatas. Kayo, yung mga senador, tameme, selyado ang bibig, hindi makapagbigay ng anumang liwanag. Bakit nangyari yun, mga kaibigan, Pero ikaw naman, puro ko akusasyon. Ikaw ay tagapagtanggol ng kasalukuyang administrasyon. Parang ikaw yung isa sa mga atakdog niya dyan sa Kongreso, mga kaibigan. Ano sa tingin ninyo? Sabi pa niya, deliberate daw na pagkilos ang ginawa ng dating Pangulo para lituin ang publiko. Manipulahin. Ano niya maninipulahin niya? Wala na siya sa power. Wala na siya sa katungkulan. I-manipulate daw yung budget process at maibalik ang 2 bilyong pondo previously allocated sa Office of the Vice President. But hindi ito, mga kaibigan,
wala pa ngang napapatunayan na nilustay ng OBP yung kanilang pondo at nung pondo ng DepEd nung siya pang namumuno. Dahil ongoing pa yung proseso ng pag-audit ng Commission on Audit, pero gustong i-railroad at hunahan ng Kamara. Hindi naman trabaho ng Congress yan. Ano ba naman kayo? Ikaw, nagtatanggol ka kung ano-anong akusasyon mo, Nonoy. May pinaliwanag pa ni Ortega, kapag naging invalid daw ang 2025 budget, ang gagamitin ng gobyerno ay ang 2024 national budget kung saan mayroon daw nakalaan na 2 billion pesos na pondo for the office of the Vice President. Parang ang linaw-linaw ng paliwanag niya pero hindi ko maunawaan. Parang may bolang kristal itong si Paolo, tagapagtanggol Ortega, mga kaibigan. Hindi niyo ba napapansin itong mga ito eh. Sila yung mga taga-depensa eh. Oh, ngayang guns kung tawagin dyan sa Kamara. Meron bang maaasahan sa mga ito? Nung humarap nga itong si dating Pangulo diyan sa sa invitation nila eh, tameme lahat sila eh. Oh, itong akusasyon na ito, kailangang linawin niya ito mga kaibigan. Giniit nitong si Ortega, lumang style na daw ng mga internet trolls ng magpakalat ng kasinungalingan, pero ngayon mas maalam na ang mga tao kung alin ang totoo at alin ang peke. Hindi nga eh. Ginigiit mo na peke. Paanong peke yun? May dokumento yun. Nagaling kay Congressman Ungab. Member ng Kongreso. Siyempre nabibigyan sila ng kopya niyan. Lalo na kung member pa siya ng Bicameral Conference Committee. Oh, tapos sinabi re-reviewin ng Polo Marcos. Naturang budget, may ni-review ba? O baka puro press release lang naman mga kaibigan. Itong mga akusasyon na ganito, hindi ho dapat hindi pansinin ni Pangulong Duterte dahil itong mga ito, bagito itong mga to, walang mga alam to eh. Kung kumpara sa iyo, Mr. President, walang alam itong mga ito. At kumpara kay Ma'am BP Sara, walang-wala itong mga ito, kaya huwag niyong pansinin ito dahil puro atakdog lang naman to eh, puro akusasyon itong mga sinasabi nila eh. Noon daw kasing 2024 mga kaibigan, naglaan ng Kongreso ng 2 billion na pondo sa ilalim ng OBP at ibinaba naman ito ng Kongreso sa 733 million ngayong taon. Kaya sinabi niya, desperate play daw to regain control over public funds. Anong regain control? Wala naman sa posisyon ng dating Pangulo na eh. Retired na siya. Nawagan pa siya na maging mapagmatsyag. At wag basta maniwala sa ipinapakalat na impormasyon. Sino kayang dapat matsyagan? Yung mga tapos na ang termino o kayong mga nakaupo ngayon? Kaya ikaw, Congressman Ortega, ang kamatsyag-matsyag siguro, ano? Matindi mga akusasyon, mga kaibigan. Kaya na natin ulit kung anong mangyayari ho. Dahil yun ngang laban nila kay OBP, yung impeachment complaint na marami na isinampan dyan sa Kamara, isa-isa nang nagpapahayag ng kanilang lamig sa naturang issue ng mga congressman. Hanggang ngayon aanin pa lang yung endorsyo. Mahigit 100 ang kailangan dyan. Malapit na ang eleksyon. Uunahin ba ng mga mababatas yan o yung kanilang mga panya sa kanilang mga distrito? Slowly fizzling out, mag-fizzle out yung yan pong yung impeachment complaints. Malulusaw ng kusa. Lulusaw ng kusa. Kaya abangan natin dahil kapanapanabik muli mga kaibigan. Kung darating ng mga araw, pag nagkaroon po ng kung chances nga pala nung impeachment complaint na yan sa next Congress, election sa Mayo, malamang magbabago. Dahil hindi natin sigurado na baka yung mga electionist congressman ngayon ay mananalo pa.
tulad ng mga nandiyan sa Quadcom na akala mo kung sino sila mga Herodes ano. Yung isang congressman diyan na nasa Quadcom, kulelat sa survey diyan sa kanyang distrito. So ibig sabihin magbabago ho ang posisyon, magbabago ang komposisyon ng Kongreso sa darating na Mayo, pagkatapos ng eleksyon sa Mayo mga kaibigan. So malamang sa malamang, wala nang patutunguhan po yung mga impeachment complaint na yan mga kaibigan dahil yung mga porsigidong magtuloy niyan, yung, yung mga komunista sa Kongreso, yung Franz Castro na yan, komunista na convicted for child abuse, kasama ni Senator Ocampo na dati ng kongresista, tapos na yung kanilang mga termino dyan sa Kongreso. Sila nag-iingay mga kaibigan dahil nga tatakbo sila as senator sa susunod na eleksyon. May chance ba itong mga ito? Huwag nyo nang ano, huwag nyo nang pag-aksayan ng ink. Huwag nyo nang pag-aksayan ng ink ang mga yan. Wala namang ibang ginawa yan kundi manggulo eh. Manggulo sa kung sino mang nakaupo dyan sa palasyo ng Malacanang. Abangan, kabang-abang mga kaibigan, sa mga kaibigan ko na hindi pa nakakapag-subscribe sa atin pong Radyo Pilipino UK channel. Isang subscribe lang mga kaibigan. Masaya na tayo. Sige po, isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan at ingat-ingat po. Bye!